And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. 10 years na. Pero, ikaw pa rin. Ile-let go ko na ba ang nararamdaman ko sa'yo para umusad ako? Hi, DJ Rocky. This is my story with my biggest what if. Itago mo na lang ako sa pangalang Shin. I'm a girl, and this is my secret file. First year high school ako noong makilala ko si CL. Same kami ng school. At kabatch ko siya since maliit lang yung school. Halos makikilala mo lahat ng nag-aaral doon. Magkaiba kami ng section pero magkatabi lang ang room namin. Nakilala ko si CL dahil may mga nagsasabi sa akin na may nagkaka-crush daw sa akin. At first, hindi ko pinaniniwalaan dahil sino ba namang magkaka-crush sa akin? Ang sungit ko. Laging nakakunot ang noo ko at laging magkasalubong ang kilay ko. So fast forward, nag-confess sa akin si CL na crush niya ako. Pero through chat and letter lang. Naalala ko yung isa sa mga teacher namin, mahilig magpagawa ng letters tuwing may special occasion. Binigyan ba naman ako ng napakalaking heart shape na letter? Sa sobrang hiya ko, itinago ko agad yun sa locker. And lagi kaming inaasar sa isa't isa ng mga kaklase namin or ng mga estudyanteng mas ahead sa amin. Pati yung mga teacher namin, nakikiasar na rin. So nung nag-confess siya sa akin, sinubukan kong i-deadma yun. Pero to be honest, gusto ko rin naman siya. Kaya lang, para bang gusto kong itago yun. Then nagkaroon ako ng first boyfriend. Pero hindi siya. Second year high school. Magkaiba kami ni CL ng section. Buti na lang din, hindi ko siya naging kaklase dahil nahihiya ako. Sobrang talino ni CL. Lagi siyang kasali sa top students. Close din niya yung mga girls na kaklase ko. At minsan napapaisip ako, baka bading siya. And then third year high school, nag-confess uli siya. Naalala ko, tinanong niya ako kung pwede raw ba kaming maging mag-MU. Nireject ko na naman siya. And by the way, hindi kami nakakapag-usap ng personal. Lagi lang kaming nag-uusap through chat o letter dahil nahihiya ako na makita kami na magkasama o nag-uusap. Ewan ko ba? Alam mo, DJ Rocky, gustong-gusto kong sabihin sa kanya nung tinanong niya ako kung pwede kami mag-MU na oo. Marami lang talagang pumapasok sa isip ko. Kaya nag-no ako. And by the way, wala na kami nung boyfriend ko. Fourth year high school, lumipat ako ng school. At tuluyan ko na siyang hindi nakita. Halos everyday. Napapanaginipan ko siya. And then, sinusulat ko yun sa diary ko. Makikita mo pala talaga yung worth ng isang tao pag nawala siya sa buhay mo, no? Then, nagtry ako mag-reach out sa kanya through chat sa Messenger. So, nag-communicate kami uli. Kaya lang, nasusungitan ko siya. Paano ba naman kasi, ang busy-busy niya. Akala ko, magtutuloy-tuloy kami. Ayoko ng pakiramdam na ganun, na laging busy yung taong kinakausap ko. So, na-reject ko siya. Tapos sabi niya sa akin, ini-effortan naman niya ako. Pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Pero eto ako,
nireject uli siya. Friend zone lang yung isinukli ko sa kanya. So, nagpaka-busy siya lalo sa school. And then, boom! Naging first honor siya that time. Nakakalimutan na raw niya ako dahil sa sobrang busy niya. Tapos, nakaramdam ako ng sakit. Nag-confess ako sa kanya at ako naman yung na-reject niya. Ang sakit pala sa feeling na na-reject, no? Ganon din ba yung naramdaman niya nung nireject ko siya? Halos mababaliw ka sa kaiisip kung ano yung posibleng rason, kung bakit ayaw sa'yo ng tao. And now that I am 22 years old, I have a lot of what ifs. First, what if hindi ako nahiya sa mga sasabihin ng ibang tao? If malaman nila na sinagot ko si CL. Second, what if inaccept ko siya sa buhay ko? Third, what if sinuklian ko yung pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin? Fourth, what if nag-take ako ng risk at ipinaramdam ko sa kanya yung totoong nararamdaman ko? Masaya kaya kami ngayon if lahat ng what ifs ko ginawa ko? Lahat ng what if na yun hanggang ngayon, hinuhaunt pa rin ako pati sa pagtulog ko. Maraming nagtatanong sa akin bakit daw hindi pa ako mag-boyfriend. At ang sinasagot ko lang ay ayoko. Ang hindi nila alam ay umaasa pa rin kasi ako na mag-reach out uli sa akin si CL. Umaasa ako na one day magkakausap kami uli. Tapos yung personal na. Umaasa ako na sasabihin niya na mahal pa niya ako. Ang sakit pala kapag sinabi ng mahal mo na nawala na yung pagmamahal niya sa'yo. DJ Rocky, pa-advise naman oh. Kailangan ko na bang i-let go yung pagmamahal ko sa kanya para umusad ako? Di ba pala talaga ang love kapag high school ka? Ang lakas ng dating. Nakakabaliw. Ngayon ko lang naisip na taking risk is better than regrets. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Shin at ito ang aking secret file.